Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kasambahay. Welcome po sa programang Huntahang Ligal. Siyempre, bago muna tayo pumunta sa ating talakaya ngayong araw na ito, ako muna ay nagpapasalamat sa ating Kuya Daniel Razon sa pagbibigay muli ng pagkakataon upang tayo makapag-ere, hindi lamang sa radyo, kung hindi sa telebisyon ng ating, medyo kilala naman, Huntahang Ligal ng mga panahon dati. Ano po, ito po yung unang pag-ere muli sa radyo at sa telebisyon ng ating programa na sa pamamagitan po ng UNTV at Radyo La Verdad 1350 inyo po muling mapapakinggan, mapapanood at sa pagkakataon ito mga kasambahay, ating pong tatalakayin ang mga batas na umiiral sa ating bansa at syempre yung mga batas na kinakailangang nalalaman nyo upang inyo pong naia-apply, nagagamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre mga kasambahay, darating po ang panahon, ang Huntahang Ligal katulad ng aming ginagawa dati ay iikot sa iba't ibang barangay dito sa Metro Manila at dala-dala yung kauna-unahan at nag-iisang mobile radio booth ng Radyo La Verdad 1350 upang magbigay sa inyo po ng payo at amin pong pipilitin na marisolba ang inyong mga problemang legal sa abot ng aming makakaya. At dito po sa ating Huntahang Ligal mga kasambahay, sa bawat pagkakataon po na magkakaroon tayo ng programa, magtatalakay tayo ng mga batas, amin pong pipilitin makapag-imbita ng mga experts, di ba? Yung mga subject matter experts sa bawat batas na atin pong tatalakayin. At pinapasalamatan ko rin po sa puntong ito, siyempre si Miss Nina Domingo, si Miss Ruth Soriano, at yung aking mga partners dati sa ating huntahan, si Miss Beth Santiago. Siyempre, at ang ating pong mga namumuno sa UNTV at Radyo La Verdad 1350. At sa puntong ito, papakilala ko muna sa inyo mga kasambahay ang aking co-host, ang walang iba kung hindi ang pagkagandang abogado, si Attorney Mimi Sandoval. Greet ka naman. Magandang umaga po, Attorney G, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa ngayong umaga. At syempre gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat kay Kuya Daniel Razon at naisipan niya po kung isama sa programang ito na Huntahang Ligal. At syempre sa inyo, Attorney G, na makakasama niyo po ako sa pagtatalakay ng iba't ibang napapanahong issue na may kinalaman sa batas. At siyempre, babatiin muna natin si Kuya. Happy Sabbath birthday! Oo, kasi birthday ni Kuya bukas eh. Di ba? Huwag mo nang tanungin yung age ni Kuya. Batang-bata yan. Hindi ko po tatanungin yan. Happy birthday, Kuya. At maraming salamat muli sa ating sa pagkakataon ito. At na-miss ka namin. Akala ko ikaw ay pupunta ngayon dito sa ating programa. At mga kasambahay, Atty. Mimi, Opo. Yung tatalakayin natin ngayong araw na ito, sa unang episode natin, pilot ay napaka-importante. Ang dami po kasing mga kasambahay nagbibigay ng mga opinion. Medyo napaka-controversial kasi nung tatalakayin nating batas. Ang dami mga binabanggit na kesehudang masama daw ito sa ating mga mamamayan, kesehudang magpapababa ng ating ekonomiya. Pero ang problema, yung mga nagsasabi namang yan, yung mga nagsasalita, hindi naman naiintindihan kung ano ang nakapaloob doon. So yung mga mamamayan natin, Atty. Mimi, nagkakaroon tuloy ng masamang impresyon. At saka nalilito po, nalilito sa batas na hindi kasi naman nauunawaan. Ako nga, na nagtuturo din ng batas. Medyo hindi ko rin masyado po siyang technical. Masyadong technical. Ito po binabanggit namin ni Atty. Mimi, mga kasambahay, ay ang tinatawag na train law. Yan. Tax reform, acceleration and inclusion law. Pag-uusapan po natin yan. Labas at usapang buwis kasi. Opo. Naku, alam mo naman, dito sa ating mundong ito, dalawa lang daw ang sigurado. Death and taxes. Yan. So, dapat po talagang pag-usapan ang buwis. At kami po ay tatanggap mamaya. Bibigay ko po sa inyo ang ating telepono upang kayo po naman ay aming makapanayam. Baka po may mga kuro-kuro kayo, may mga opinion kayo, at may mga katanungan po kayo na nararanasan din po sa inyong buhay patungkol po sa batas na ating tatalakayin. Sigurado po marami yan, Attorney G. Maraming gustong maintindihan. Correct. Kinakailangan sila ay nagpa-participate din sa ating talakayan. Kasi po, yung po ang purpose na Huntahang Ligal. Hindi po ito para doon sa mga marurunong na. Ito po'y para sa atin na pinipilit unawain ang intricacies, yung mga mahihirap na parte ng ating batas. Kasi hindi naman lahat po ay expert. At hindi naman lahat din ay naturuan kung ano ang mga batas na yan. At saka siguro, Attorney G, para maipaabot din na ang batas naman hindi naman kailangan masyadong komplikado lagi. Pwede naman siyang ipaintindi din sa mga normal na Pilipino. Para hindi naman laging kikita ang mga abogado rin. Kinakailangan medyo nakakatipid-tipid din tayo. Kung pwede naman po. Katulad din po na nakasanayan natin dito sa ating Huntahang Ligal, kahit noon pa po, pinipilit po natin maunawaan ng mga kababayan natin, mga kasambahay,
ang batas upang kahit paano sa level ng barangay pa lang, nare-resolve na. Yes, Madami opo. po kasing pagkakataon, Atty. Mimi, na yung batas ay dahil nga akala napagkahirap, pang abogado lamang, di ba? Akala kasi kinakailangan sa korte na i-resolve yan. Samantalang pwede naman pala sa barangay pa lang, wag lang magpaataasan ng pride, pwede nang ma-resolve, di ba? At mga kasambahay, ang aming pong text line, pwede po niyo kami i-text o pwede niyo po kaming matawagan 0906-438-5597 at pwede kayong tumawag. Sa 442-6254. At ngayon po ay siyempre tayo po ay live sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 at naka-live din po tayo sa UNTV News and Rescue Facebook page. Pwede po kami matunghayan po dyan sa ating Facebook. So kung meron pong mga katanungan, pwede pong tumawag or mag-text or mag-tune in po tayo sa ating live na telecast. Si Kuya mamaya tatawag, magte-text na mamaya. Antayin pa din po natin si Kuya, baka makahabol. Ayan, mga kasambahay, makalipas lang po ang ilang paalala, magbabalik po ang inyong Huntahang Legal. Kasambahay, nagbabalik po ang programang Huntahang Legal. Kasama pa rin ang aking partner, ang aking co-host, si Atty. Mimi Sandoval. Muli mga kasambahay, ang ating pong text line 0906-438-5597 at pwede po kayong tumawag 442-6254. Mga kasambahay, ngayon pong sa buong oras na ito ng ating Huntahang Legal, wala po tayong ibang tatalakayin kung hindi yung tinatawag na train law. Tungkol po ito sa pagbubuwi sa atin. Dapat malaman natin ito, Atty. Mimi. Yes, Muli, opo. katulad ng binanggit natin kanina, isa sa pinakamahirap na parte ng batas yung tax. Totoo po yan. Kahit po sa bar examinations at sa puntong ito, binabati rin natin ang lahat po ng mga nag-exam sa bar exam, sa bar examination ng 2018. Opo. Katatapos ng 4 na linggo yun totoo po. Talaga namang siguro yung mga barista hanggang ngayon natutulog. Opo. Nagpapahinga. Ganun din po ang ginawa ko pagkatapos ng bar exam. Ayun. At siyempre mga yan mag-i-spa yan. Oo. At siyempre po dahil nga medyo mahirap po yung tinatawag na train law, yung tax reform, acceleration and inclusion law na tinatawag, nag-imbita po tayo ng mabigat-bigat na abogado, tax expert, siyempre. Opo. CPA lawyer po ito. CPA lawyer pa. Ay, pakilala mo na. Pakilala mo na, Atty. Mimi. Ngayong umaga po, nais ko pong ipakilala, kinararangal ko, ipakilala ang ating guest sa ating pilot episode, aking mabuting kaibigan, CPA lawyer. Sir, kung di nyo po na itatanong, number 12 siya sa Number bar 12? exams. Number 12? Oo, sir. Ang bihira. Opo. Nanliliit naman ako. Maliit na ako, nanliliit pa ako. Ayan. Mabait naman po, sir. Mabait. Yan. Kaibigan ko. At siya po ngayon ay isang tax lawyer sa Sigyon Reyna Montesillo and ang Shaco Law Firm. Napakakilalang law office Totoo yan. po. Oo. Bigatin po ang Bigatin. ating guest ngayong pilot episode. Walang iba kundi si Attorney Regan Capuno. Magna cum laude pa yan. Ano ba? Ganun ba? Hindi ko alam, Attorney G. Nung undergrad, magna cum laude. Nice to know. Several years ago. Magandang umaga, Attorney G and Attorney Mimi, and thank you for having me here on your pilot episode. Yes. Ang expertise mo talaga, Attorney, is really more on the field, sa field ng taxation. Yes, corporate litigation and more on taxation. Ayun. Ako mga And kasambahay. Attorney G, nagtuturo din po siya ng tax sa law school. Sa iba't ibang law schools. Nakakatakot pagka-taxation po. Alam niyo po sa college of law, mga kasabay, pagka-taxation na pinag-uusapan, lalo na sa bar examination, Opo. kabadong-kabado ang lahat dahil, iba kaya yung killer subject na tinatawag pero sa ating mga kababayan, Atty. Mimi, yung train law, laging tinatalakay, laging pinag-uusapan, kung ano nababasa pa natin sa mga dyaryo o komentaryo ng kung sino-sino. Pero ang problema kasi yung mismo nakapaloob sa train law ay hindi nauunawaan. Hindi nakukuha nila kung ano ba talaga yan, talaga bang nakasasama sa atin o nakabubuti sa atin. Attorney, pwede bang babigyan mo kami, yung ating mga kasambahay, kami ni Attorney Mimi, yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa TV at sa radyo, sapagkat tayo nga ay sabay na napapanood at napapakinggan. Ano ba ang
ang pinaka main features o yung kabuuan na magandang makikita o kahit na sa palagay mo hindi nakakaganda naman dito sa train law na tinatawag? Actually, Attorney G and Attorney Mimi, para lubos na maintindihan ng ating mga nanonood at nakikinig. Ang train law kasi, or ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, the Republic Act 10963, ay package 1 lamang. Package 1? Package 1 lamang ito ng kabuuang Comprehensive Tax Reform Program ng ating gobyerno. So, ibig sabihin pala ba yung say package 1 na attorney, hindi lang ito yung kabuuan, meron pang mga susunod? Yes, parang 1/4 lang ito. Bakit? Package 1 of 4. Mas kinakabahan naman ako doon sa mga ganyan. Kaya package 1 pa lang, controversial na. Yes, kaya siguro sa news lumalabas na rin yung trabaho bill na nasa Kongreso na, tinatalakay na ito. Ito yung package 2. So, ang package 1 natin, ito yung personal income tax. So, yun ang importante, na yung package 1 is about the personal income tax. Ito yung isa sa mga malaking pagbabago sa train 1, no? Ang personal income tax, though kasama rin, nakapaloob din sa batas natin, sa train law, yung mga pagbabago naman kagaya sa estate tax, sa donors tax, sa passive income ng ating mga individual and corporate taxpayers, kagaya nito yung mga pag nagbebenta ng mga shares of stock sa corporation. Pagbabago din sa value-added tax, merong mga transaction before na zero rated o kaya exempt sa value-added tax, but under the train law, isinubject na ito sa 12%. Okay. Tatalakayin natin yung bawat isang yan specific. Doon ako medyo interesado, attorney, doon sa yung personal income tax. Ano ba yon? In general muna, para naunawa ng mga kababayan natin, ito bang train law, nagtaas ba ito ng tax sa mga kita ng mga mamamayan? O ito ba ay nagbaba ng tax para doon sa tinatawag na personal income? Kung ang titingnan natin ay ang rates ng income tax, tumaas ito. Tumaas. Dati kasi 2% 5% up to 32%. Nung kinikita mo, yung sa gross income. Before naka-bracket ito, naka-scheduler rate tayo dito. Ngayon, nasa 20% na to 35. So ang maximum ngayon is 35%. Before 32%. Pero kung isasantabi natin yung rates, ang malaking pagkakaiba nito ay noon sa lumang tax code natin, only 10,000, the first 10,000 of the taxable income is exempt. Okay. Pero ngayon, under the train law, tinaasan ito. The first 250,000 of the taxable income of an individual taxpayer ay exempt na. So ibig mo sabihin, Attorney Mimi, kapag ikaw ay kumikita sa isang buong taon ng halagang, sabi natin yung gross mo ay hindi lumalampas ng 250,000 pesos. Wala ka nang babayaran. Walang babayaran po ito. Pero ang kaakibat nito, no, kung nagtaas tayo ng minimum na exempt doon sa income tax, may mga items naman tayo na nawala. For example, yung personal exemption, wala na ito sa bagong batas. Dati-rati, when you say personal exemption? Personal exemption, ito yung deduction na ibinibigay ng batas, ng tax code, dahil base sa estado. Ayun. Kung ikaw ay single, married, or head of the family. So dati pagka ikaw ay single, halimbawa, ito yung pwede mo madidak. Ito yung pwedeng madidak. Tapos pagka nadidak, tsaka lang ibabase yung tax saka lang mo. ibabase yun. Kapag naman ikaw ay may asawa at may mga anak, bawat isang anak mayroong corresponding deduction. Nung isa pang batas kasi natin, ang single dati, 20,000 ang pwede nilang i-claim. Pag head of the family ka, 25,000. Tapos pag married, 32,000. Pero ito ay binago na. Tinaasan. So naging flat rate ng 50,000. Okay. Pero ngayon sa train law, regardless of your civil status, married, single, or head of the family, pero ngayon sa train law, tinanggal na ito. Tinanggal na rin sa train law yung additional personal exemption natin sa mga tinatawag nating qualified dependents. So itong mga qualified dependents, Attorney G, ito yung mga legitimate child, illegitimate child, or legally adopted. So kahit pala illegitimate, for purposes of tax, for purposes of claiming additional personal exemption, pwede. Aba? But only up to the maximum of 4. So 25,000 bawat isa. Kung sa isang pamilya, mag-asawa, may 4 na anak, pwede silang mag-claim ng tig 50,000 dahil husband and wife. And then 4 for their qualified dependents, 25,000 yon. So another 100,000. Ayun. So 200,000 yon. Pero ngayon, sa train law natin, nawala na yon. Nawala yung personal, nawala yung additional. So parang lahat ito ay in-incorporate na doon sa first 250,000 na exempt. Ayun. So at least kahit paano, yun ang maliwanag ngayon, Attorney Mimi, na
kapag 250,000, kasi hindi kasi naunawan, ang iba nakafocus ka agad doon sa taas na ang kuryente, taas ng taas ang gasolina, kasalanan niya ng train law. Ang isang magandang nabigay dito, lalo na yung low income bracket members ng ating lipunan, sila ang mas nabinipisyohan pala, ng train law. Siguro kung lalagyan natin ito ng mga numero, ano, kung ikaw ay isang empleyado na kumikita ng let's say mga 20,000 monthly gross, no? So ngayon, kapag in-implement natin ng train law, magkakaroon ka ng additional take-home pay na mga nasa around 12,000 to 14,000 monthly. Correct. Kaya yun hindi pa sorry, annually yun. Considering pa, attorney nga na siyempre meron pa kasing mga deductions katulad ng SSS. Ni-retain yun sa batas natin. Ni-retain yan. Kasama yan sa mga, hindi pa rin taxable hanggang sa ngayon. So, kung sa isang empleyado, meron kang additional 12, additional 14, kahit sabihin natin na medyo, sabihin natin maliit. Pero ang salita kasing maliit, relative yan di ba? So, meron ka nang pwedeng pang-invest. 12,000, makakabili ka na ng stocks. Kahit paano pandagdag yun. Pandagdag yun. Sa kanilang nai-impok o kaya man lang pandagdag sa gasto sa bahay. Pero yung mga 250,000 and above naman, 250,001 peso above, nagtaas naman ng rates. Nagtaas din siya ng mga rates natin ngayon. Pero favorable pa rin naman yon. Actually, ang mga pinaka naapektuhan dito, siguro yung mga tatawagin natin ng mga super rich of the society. Bakit? Kasi mga katulad ba namin na, alam mo yung mga top 10 kami, siguro mga sina top Tito Lucio. 1% ng populasyon ng Pilipinas. Talagang the rich among the rich. Sa maganda or papaanong paraan po? At tumaas ang rates nila. Dati kasi yung 32% na maximum natin, that is for 500,000 and up taxable income. So ngayon mas Pero ngayon tinaasan nila yung bracketing natin, 8 million annually, bubuwisan ka na ng 35%. So parang kwan talaga to, progressive kasi ang struktura ng ating tax Habang system. ang ibig sabihin, explain mo yung progressive. Ano ibig sabihin ng progressive yung konsepto ng progressive taxation? Paano yun? Kasi ang progressive taxation, ito minamandato ng ating konstitusyon na kung magpapasama ng batas o mag-i-impose tayo ng tax system dito sa Pilipinas, dapat progressive. Ang ibig sabihin, ito ay base sa abilidad ng taxpayer na magbayad. So yung mga maliliit or mabababa yung kinikita, maliit na buwis lang din ang babayaran nila. So kaya nga tayo may graduated rates, no? Habang tumataas ang iyong taxable income, mas malaki din ang buwis na ipapatos dahil may kakayahan ka namang magbayad. The more income you have, the more taxes You pay. Ganun ang ano. Yes, diba? oo. So habang kami ni Tito Lucio at ni Tito Henry ay lumalaki rin ang aming binabayaran dapat. Which is correct naman. Which is correct naman. Naman po yung parang principle. equitable naman siya, na parang social justice na rin ito sa atin, no? Kaya kung mapapansin natin, no, yung mga minimum wage earners noon under the old code, exempt naman sila sa kanilang statutory minimum wage. And until dito sa train law, ganun pa rin. Exempted pa rin sila. Kahit Even yung paano. kanilang mga hazard pay, even yung kanilang mga holiday pay, night shift differential, o kaya itong mga holiday pay nila, exempted pa rin ito. Nananatili pa rin itong exempted. Okay, so atin munang iiwanan yung personal income tax. So at least man lang maliwanag doon, pag 250,000 mga kasambayang iyong income annually, no? Exempt. Gross income, exempt ka. Taxable income ang tawag taxable natin doon. income ang Taxable tawag po income. doon. Alam niyo po, ibig sabihin. Teka muna nga pala, attorney. Para lang naunawa ng ating mga kasambay, review muna tayo, Tax 101. Pag sinabi mo bang income for purposes of taxation, ano ba ibig sabihin ng income dyan? Ano ibig sabihin? Halimbawa ba bigla na lang may nagbigay sa akin ng siguro binigay lang na pera sa akin. Yung ba i-consider na income for purposes of taxation? Dahil nga ito ay income tax, ang bubuwisan dito ay income. Kung walang income, walang So, bubuwisan. ibig mo sabihin, attorney, from whatever source derived. Pwede, pwede yan. Pwedeng nagmula dito sa Pilipinas or sa labas ng Pilipinas, pwede yung mabuwisan dito sa Pilipinas. So, kagaya ng binanggit mo kanina, Attorney G, kung may biglang nagbigay na lang sa'yo, halimbawa, ay may nag-donate sa'yo ng 1 million, di ba? Ang tawag natin dito, flow of wealth ito Kasi wala ka namang kapital na inilabas, di ba? Pero may natanggap ka. May pumasok. So ang donation actually, that is an income. Okay? Pero sa ilalim ng ating tax code, ito ay excluded income. Ibig sabihin, hindi ito binubuwisan. Ayun. Yung recipient, yung donee,
Ang binubuwisan. Ang hindi binubuwisan. Ang binubuwasan yung donor. Yung donor. Ayun. So, ibang buwis naman ang buwis yun. babayaran niya. Ayun. So, Donor's tax yun. Basta ang importante, kung ano yung pumasok na wala naman sa'yo talaga, hindi mo naman, wala kang kapital, yun ay considered as income. Yun ay considered as income. Or kung halimbawa may bumalik sa'yo na pera, pero portion nito ay kapital mo, okay, halimbawa, bumili ako ng isang cellphone, ang halaga nito 10,000, ibinenta ko sa'yo ng 20,000. So, natanggap ko 20,000. So, technically, yung 10,000 ay balik lamang ng puhunan. So, hindi bubuwisan ng income tax yung buong 20,000. Yung 10,000 lamang na income. Ayan. At ganito kaaga, Attorney Mimi, meron na kagad tayong tanong, Attorney Capuno, kasi maraming naka-tune in, Oo, Attorney G. ito ha. Sabi niya, good day, Attorney G, at sa lahat ng mga kasama nyo. Congratulations and welcome back po. Magsasangguni po ako tungkol sa pagbabayad ng tax. Mahigit 1 taon na po akong walang trabaho ngayon. At ngayon po ay may sideline po ako na nagbebenta online at ng mga sasakyan na second hand. Paano po ako magbabayad? Kailangan po bang magbayad ng tax? Ayoko po makulong balang araw. Yun nga po yung ating Takot ka agad. Oo, kaya sabi ko magtanong nang hindi kailangan makulong. malinaw. Oo, para walang Attorney ganong takot. Capuno, anong masasabi mo sa katanungan ngayon? Well, sa base sa pagkakaintindi ko sa kanyang tanong, siya ay nagninegosyo, engage siya sa business na siya yung proprietor. Siya mismo. Siya mismo. Sa train law kasi natin. Self-employed ang tawag Yes, dyan. self-employed. Sa train law kasi natin, kinategorize na yung ating mga individual taxpayers into 3. Ito yung mga purely compensation income earner. Oo. O ito yung mga Empleyado? kumikita under the employer-employee relationship. Yung pangalawa naman, ito yung mga tinatawag natin na mga SEP o mga self-employed and professionals. Ito yung mga in the exercise of their profession on their own. Doktor na may klinika o abogado na nagpa-practice. And yung combination ng dalawa, tawag natin doon, mixed income earners. So sa ngayon, sa kaso ng ating... Saan sa papatak? Doon siya sa pangalawa. Ayun. Doon siya sa self-employed. So, kanina, pinag-usapan natin yung graduated. So, kung ito, self-employed siya, meron siyang negosyo, titingnan natin kung magkano ang kanyang gross receipts or gross sales sa loob ng isang taon. So, meron kasi tayong VAT threshold na under the train law, 3 milyon. Kung ang iyong gross receipts or gross sale ay mababa Sa 3 milyon? sa 3 milyon, meron kang option kung paano ka bubuwisan. Ayun. Pwede ka doon sa graduated natin kanina, ito yung unang 250,000 na exempt, o kaya naman ay in excess of 250, bagbabayad ka ng 8%. So kung 3 million yon, kung 3 million at yun yung option, so minus... Dapat not exceeding. Not exceeding 3 million. Halimbawa, 2.5. Oo. So ma-minus mo pa yung 250, Babawasin mo yung 250. babawasin mo yung 250, tapos yung sobra sa 250, yun yung 8%. Yun ang 8% natin. Pero pinapayagan ka dito mag-claim ng mga deductions mo, yung mga reasonable business expenses mo. Siyempre naman, maintenance expenses siyempre. Kasama yun sa... May pinapasweldo ka rin siyempre ng mga empleyado o pagbabayad ng rental halimbawa. So babawasin pa muna Babawasin natin yun. yun. Kaya taxable income talaga ang binabas natin. So kung magkano yung receipts mo, tatanggalin natin yung 250. Kasi multiply So, natin. pero, Attorney Reagan, depend at the option of the taxpayer. Yes, option yon ng taxpayer. Ayun. So, ibig sabihin din, kahit paano, isa rin yan sa pagbabago na nakapaloob doon sa train law. Binibigyan ng ganong option May si option na taxpayer. At patungkol naman doon sa mga may tinatawag din, kung hindi ako nagkakamali, mga passive income. Yes, Yung bang mga nagdeposito ka sa bangko o kaya yung sa shares. Yes. More or less ba may pagbabago din sa tax doon? Meron. Ang passive income kasi natin, ang tawag natin dito. Siyempre, kabaligtaran to ng active income. Hindi ito yung main source of income mo. Meron kang funds, excess funds, itinabi mo lang ito, inilagay mo sa bangko, or nag-invest ka sa shares, nag-invest ka sa bonds. So, ang malaking pagbabago nito sa train law is kapag nagbenta ka ng shares of stock ng isang domestic corporation. Halimbawa, ako'y may-ari ng isang kilalang kumpanya. Pero kailangan nating i-distinguish tong corporation na to. Meron kasi tayong mga corporation na listed sa stock exchange Sa at meron namang hindi listed. Okay. So unahin muna natin yung hindi listed. So kung hindi listed ang shares mo na ibinenta, dati ang buwis na babayaran mo yung capital gains tax natin, magbabayad ka ng 5%. Dati. Sa first 100,000 gain
And in excess of 100,000, 10% ang babayaran. Ngayon, sa train law, yung capital gains natin, flat 15% na ang babayaran mo. Na capital gains tax. Tumaas siya. Tumaas siya. Oo, tumaas siya. Oo. At pagkatapos, sino ang kanino binabayad yung buwis? Meaning, automatic bang binabawas yun doon sa pag nagtransact ka? O... Ang may responsibilidad na magbayad dito, yung seller. Oo, kung sino yung seller ng shares of stock, siya yung magbabayad. Paano sa bangko naman? Magkano naman yung sa deposit? Yung sa bangko kasi natin, 10% dyan ang ating interest. Laki rin eh, no? Laki rin eh. Ibig sabihin eh, kaya yung iba siguro hindi nagbabangko. Malaking interest din pala, no? Siguro i-kumpletuhin ko lang, para naman sa mga shares of stock na listed. Correct. So ang stock transaction tax natin dati is 1/2 of 1%. So para mga 0.5% ito. Ngayon tinaasan ito, ginawa na itong 6/10 of 1/2. O kaya ay 0.6%. So mas mataas ng 0.1%. Nagtaas na rin siya doon. Ayan. Meron pang isa, attorney, yung tinatawag na fringe benefit. Pero bago sagutin ni Attorney Capuno yung fringe benefit, ano bang tinaas dyan o binaba dyan? O yung pagbabago, Attorney Mimi, tayo po yung magbabalik mga kasambahay, makalipas lang muli ang ilang paalala. Siyempre mga kasabay, nagbabalik po ang inyong Huntahang Legal. Kasama pa rin natin ang ating co-host, si Attorney Mimi Sandoval and si Attorney Regan Capuno. Sobrang dami ng mga texters natin. Maraming salamat po kayo na kikinig at nanonood sa amin. Sobrang dami. Sabi ko na nga ba, napakainit na issue ito. Basta pagbubuwis, napakainit na issue nito. At mamaya po, isa-isahin natin, pipilitin po nating matugunan ang lahat ng inyong mga katanungan, Attorney Mimi. At meron muna isang yung mga texters natin sinabi, paki-clarify nga daw po ni Attorney Capuno yung tungkol sa sa bank deposits. Mukhang madaming nagbabangko dito Nakakabuki. Paki-clarify mo nga daw muli, Attorney Capuno, paano nga yung bank deposit, paano yung pag-tax noon. Nagdeposito ako ng 1 milyong piso sa bangko. So more or less, mga magkano ba ang kinikita ng 1 milyon ngayon sa bangko natin? Baka 3% or mas mababa pa. 3%. Attorney, yung ganyan ba, nagkakalayo ang rates ng bangko or kailangan ba merong paraan para hindi nagkakalayo dapat ang rates ng mga bangko? Well, ito kasi dahil regulated naman to ng Bangko Sentral. Pero may I think may sufficient freedom naman ng mga banks to impose their rates on their bank deposits. Though highly regulated sila and supervised by the Bangko Sentral. Doon sa ating bank deposits, no? Halimbawa, Attorney Capulong, 1 million ang deposito ko, supposedly kikita yan sa isang taon. Sabihin na natin, pinaka-conservative 3%. So, mahina ako sa mathematics. Magkano ba ang 3%? Mga 30,000 isang taon, 30,000. Isang milyon. Or baka 1 million. Magkano ang itatax na yun? Magkano yung tax para doon base sa ating train law? So, i-clarify lang natin ito, no? Kasi ang bank deposits na pwede nating pag-usapan dito, bank deposits ng mga bangko located sa Pilipinas. Ayun, bangko. At yung bangko naman na located outside. Income pa rin ang income pa rin yun, income pa rin yun. Pero kung ang bank deposits mo ay located outside the Philippines at ikaw ay resident citizen o kaya ay domestic corporation na ikaw ay binubuwisan sa lahat ng income mo sa loob o labas ng bansa, kasama ito sa bubuwisan sa'yo. Passive income ang treatment natin dito, no? So 20% ang ating tax dito sa interest deposits. Pero may binago tayo dito sa train law, yung sa interest on expanded foreign currency deposit, yung FCDU. Oo, kapag US dollars o kaya medyo iba pang halimbawa pound. Dati 7.5% ito, naging 15% na ngayon. Nadoble pala. Nadoble na. Oo. Meron pa tayo isang katanungan, Attorney Mimi at saka Attorney Capuno. Ito galing mismo sa ating Tita Ruth Soriano. Talagang dito po mismo. Si Tita Ruth Soriano talagang naka-tune in po, Attorney G. Naku, pambihira. Ang daming katalungan lagi niyan. Paano daw ba kapag ikaw ay nag-loan? Pagka ba may loan daw, may tax ba yan? Yung mga loan na tinatawag. Ang loan hindi yan income. Ayun. Ang taxable dito, yung nagpautang. Sila mismo, yung creditor. Halimbawa, kasi sila may bangko. interest income. O kaya bangko o kaya yung may mga mortgage companies o yung mga nagpapautang kung talaga. kung magbabayad ka ng interest, yun ang income ng kabila. Yung mga nagpapa 5-6 dyan. Yung magbabayad din pala ng... Dapat magbayad sila. At
lahat yun Kung ay dinideclare, income sa no? kanila. Income nila yon, interest income nila. So yung mga lending companies, yun ang main source of income nila, Ayun. interest income. Balikan natin yung fringe benefit na tinatawag. Ano ba yung fringe benefit, Atty.? Well, ang fringe benefit kasi, so as the term suggests, no, ito ay benefit na ibinibigay ng kumpanya, ng employer sa kanyang mga empleyado. So ito, pwede itong ibigay kahit kanino. Pwede itong ibigay sa mga managerial or supervisory employee o kaya maging sa rank and file. Pero nag-iiba tayo ng treatment kung kanino ito ibibigay. So itong mga example ng mga fringe benefits, halimbawa ito yung mga housing, may mga pabahay sa mga key officers o kaya mga pasasakyan o kaya yung mga household helps nila, kumpanya nagpo-provide. Okay? Ito yung mga or kaya premium ng life insurance, kumuha yung kumpanya ng life insurance policy para sa kanyang mga key officers. Oo. Basta lahat ng mga benepisyong maliban doon sa regular na income, ang tawag doon ay fringe Mga benefit. fringe benefits daw. Pero meron din kasi tayong mga benepisyo naman na ibinibigay sa mga empleyado. Ang tawag natin doon de minimis. Yung mga small amounts. Oo. Like mga rice subsidy. Nagbigay ng bigas. mga Uniform. allowance, Oo. uniform Ganyan. allowance. Oo. So, yung minimis benefits, kahit kanino mo ito ibigay, ito ay exempt sa income tax. Provided nandun ka sa limit. Halimbawa, rice subsidy, 1,500 lamang. Ang per month. exempt dyan ay yung mismong ang exempt dyan yung mismong empleyado. Yes, Ah, oo. Pero doon sa fringe benefit natin, dati 32% ang rate dyan. Tinaasan na ngayon, naging 35% na. So kung magbibigay si Miss Nina Domingo ng bonus halimbawa sa mga empleyado ng buong UNTV, tig 100,000 piso, hindi na yun de minimis. Hindi siya de minimis, hindi rin siya fringe benefit. Ayun. Pero dahil siya ay bonus. Ayun. Oo. So papasok siya doon sa ibang kategorya naman ng taxable natin. Ito yung dati, yung 13-month pay and other bonuses na dating 30,000, Oo. tinaasan, ginawang 82,000. So pagka 82,000 ang bonus na binigay ni Miss Nina Domingo. Exempt pa yun, Oo. hindi pa yung bububisan. At ngayon, under the train law, 90,000 na. Oh, kita mo. So Miss Nina, kahit 89,999 pala. Oo, pero lahat yun, 13-month pay, 14-month pay, and other benefits, lahat yun pinagsasama-sama natin. Okay. Hanggang sa maka-reach ka ng 90,000. Pag lumampas ng 90,000, yung excess lamang ang subject sa tax. So hindi yung kabuuan. Hindi yung kabuuan. So kung meron ka halimbawang 91,000, yung 1,000 lang. Yun, Oo. 1,000 lang. Kung halimbawa, rice subsidy, 1,500 ang nasa limitasyon natin. Nagbigay ng rice subsidy, halimbawa 2,000 a month. So may labis na 500. Yun, isasama din natin yun sa 90,000 na limit. Oh, Okay. so kung Attorney G. So Linawin ko lang. nakaka-idea ata yung mga empleyado nyo. Oo. Lilinawin ko muna yung dinidiscuss po ni Attorney Capuno ay magiging applicable lang kapag may employer-employee Yes, relationship. employer-employee Linawin po relationship. natin Oo. para sa mga... At yun tatalakay natin sa ibang topic sa labor law naman yung tawag doon, pero kinakailangan may relasyon na employee-employee kasi kung wala hindi a-apply yan. Hindi compensation income ang tawag. Hindi Kung compensation. walang employer-employee Ayan. relationship. Talakayin naman natin, Atty. Capuno, yung tinatawag na estate tax. Ay, makipaliwanag nga sa ating mga kababayan. Pagka ba narinig mo yung estate tax na tinatawag, ano ba ibig sabihin nun, Atty. Mimi? Ang ibig sabihin kasi nito, basta estate tax, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, may namatay. Kasi kung walang namatay, hindi papasok yung succession na tinatawag natin, no? Yung pagtatransmit ng property gratuitously from the decedent to their heirs, no? So ito yung mga tinatawag nating pamana. So dati naka-schedular rate din tayo dito, 5% to 20%. Ang first 200,000 natin ay exempt. Ngayon, under the train law, flat rate na lang tayo. 6%. Pareho din ba yan sa donor's tax? Ang donor's tax natin, kung sa rate ang pag-uusapan, pareho na siyang 6%. Pero ang kaibahan nito, the first 250,000 ng net gift is exempt. Okay. So in excess of 250, Yun ang masasubject sa 6%. Okay. Mahalagang kasi sa donor's tax, no? Before, mahalagang malaman kung sino yung donee. Kasi kung sino yung donee, madidetermine natin kung ano yung rate na gagamitin. Kung ang donee ay relative ng donor. Ayun. Oh, so ibig sabihin may relasyon sila, asawa, anak, or ascendant, descendant, okay? Or brother, sister, whether full or half blood, no? Dati ang ina-apply natin schedular rate yan, 2% ang pinakamababa, pinakamataas 15%. Ngayon 6% na lang in excess of 250. Ayun. Dati Ganun, kung ang donee natin ay stranger,
wala kayong relasyon. Okay? O kaya ay yung mga kumpanya na nag-donate sa ganyan. bawat isa. Oo, mga kaibigan, nag-donate ka doon. 30% malaki ang pinapataw natin doon. Naku, teka muna, Atty. Capuno. Sa sobrang dami po ng tawag, meron pa po tayong caller at mga text. Pwede ba kayo maintimbitahan uli-muli namin dito sa Huntahang Legal? Yan. Kulang po ang oras. Iba po kasi Sige. talaga ang My top pleasure, na, my at talagang sobra. Ang dami nga nagko-comment. Mamaya babasahin namin lahat yan. Pero in the meantime, baka pwedeng baka may gusto kang batiin at baka may gusto kang sabihin muna sa ating programa. Una binabati ko yung wife ko, si Dr. Maylene Aala Capuno, and ang pamilya namin sa Lipa, Batangas, yung mga kaibigan namin sa San Sebastian, and dun sa law office. No? Batiin natin, siyempre mga partners, lahat ng partners, lahat ng mga associates. Lahat na sa law office. Ayan, maraming salamat kay Atty. Regan Capuno, Atty. Mimi. Gumising po siya ng maaga talaga. Oo nga, ang aga-aga. At nauna pa po talaga dito. Maliban doon, talagang napakainit po ng talakayan tungkol sa taxation, lalo-lalo ng train lot. Hindi po tayo matatapos dito. Sapagkat hihimay-himayin po natin yan. Yun po yung purpose ng ating programang Huntahang Legal. At siyempre, sa pagbabalik natin, pagkalipas ng ilang paalala maya-maya, ay atin pong sasagutin naman. At atin pong pagkadami-daming mga katanungan, yung mga comments nila, babasahin po natin. At siyempre, may mga tumatawag po kasi, baka sakali may pagkakataon pa tayo para sila ay ma-entertain. Pero in the meantime, nagpapasalamat po tayo kay Atty. Regan. Thank you, Maraming Atty. salamat sa pagkakataon. and Atty. Magbabalik po muna mga kasambahay ang Huntahang Legal. At mga kasabay, tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan dito sa Huntahang Legal na kasi isang pasensya na po kayo na nakat natin sila Atty. Dito sa diskusyon natin sa train law. Pero nangako si Atty. Regan na babalik na magbabalik siya. Parang kami rin dito sa Huntahang Legal nagbabalik at magbabalik lagi. Yes. Dahil gusto namin himay-himayin lahat. At sa punto ito, binabati ko muna siyempre ang pamunuan ng PLM College of Law. Yan. Ang PLM mismo, ang pamantasan Luzon, Maynila, siyempre si Dr. Lenny De Jesus. At saka siyempre si Dr. Lenny De Jesus, ang presidente kasi ng PLM. At saka siyempre si Dr. Chippy, ang aming butihing chairman of the board. Okay. At binabati ko rin ang kabuuan ng PLM College of Law at mga faculty members. Magandang umaga po sa Magandang inyong umaga. At napakadami daw po nakatutok sa ating Facebook live stream. Sa tingin ko nga po, Atty. G, kasi sa dami po ng tanong. Teka muna, meron pala tayong caller daw dito sa ating linya. Tatawagin po natin si Mr. Ron Bautista. Sir Ron? Good morning po. Ay, magandang umaga po, Good Sir morning Ron. po, Sir Ron. Yes po. Ano po maipaglilingkod namin sa inyo? Tatanong ko lang po kasi tungkol dun sa legalities tungkol po sa sasakyan ko na pinull out ng shop dahil hindi siya mag-start. Tumagal po yun sa shop niya ng more than a year. Apo. Ang problema po, nung pinull out, ang diagnose niya, fuel pump daw po. Nung nireplace po yung fuel pump, hindi pa rin po umandar. So, yung final diagnosis dun sa shop niya, computer box daw. So, within that span of 1 year, Binabalik-balikan nyo yung Sir Ron. Binabalik-balikan nyo naman sila. Pinupuntahan nyo sila lagi. Excuse me po, mahina po kasi. Sir Ron, binabalik-balikan nyo naman yung shop niya. Pinupuntahan nyo lagi. Pumupunta po ako, nagte-text po ako para mag-follow up, tumatawag So po may ako periodic sa phone na nila. follow up pala, Atty. G. Lahat po yung ginawa kong follow up, pagpunta, naka-record po sa diary ko. Meron po kasi akong diary. Hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, sa mga oras na ito, naandun pa rin po sa shop na yan. Hindi po, ganito po kasi nangyari. So, nung tumagal na po siya ng more than a year, nag-complain na po ako sa barangay ko sa nasasakupan yung area. At doon po, nagkaroon kami ng 3 hearings at nagkasundo na pagka dumating yung computer box na inaantay niya for almost a year, more than a year, magbibigay siya ng warranty na 2 months dahil dun sa mga posibleng naapektuhan na parts dahil sa matagal na pagkakastock ng sasakyan sa shop niya. So, matapos po yung 3 hearings, nagpa-follow up po ako sa kanya
ganun pa rin yung sinasabi niya na Pero yung nag-aantay yung ng pag parts. yung pong pakikipag-usap niyo sa kanya sa barangay kahit paano po, Sir Ron, ay may mga pinirmahan po kayo mga dokumento o kasunduan? Meron po akong kopya nung mga usapan namin, nung hearing namin, dahil every time na meron kaming hearing, yung 3 hearings na yun, nagpapaserox po ako. At pagkatapos po, ngayon, So, ang nangyari po, nung natapos po yung ikatlong hearing, na ang naging kasunduan pag dumating yung computer box na inaantay niya, magbibigay siya ng 2 months warranty para dun sa mga posibleng maapektuhan na parts dahil sa pagkakastock na matagal. So, ang nangyari po, follow up pa rin ako, walang dumadating, hanggang sa ako na po yung nag-initiate na maghanap ng parts. So, sa isang... Minakita yung naman month po ng minakita May, agad kayo. po, Minakita ka agad kayo na part na yon. opo, tama po yun. Nakakita po ako. So, nagkaroon na po ako ng pagkaintindi na hindi talaga niya inaasikaso. Parang nagkaroon kayo ng idea ngayon na mukhang ako'y pinapaikot-ikot lamang nito. Ano po? Opo, at mukhang talagang pinababayaan lang yung sasakyan. Ayun. Ay, by the way po, nung Opo. pinull out po yan, wala naman po akong down payment na binigay dahil hindi naman po talaga pero nangingi- kahit paano na-istorbo na kayo, Sir Ron, di ba? Mahigit 1 taon na po, Attorney G. Hindi nyo Opo, nagagamit. more than almost 1 year and 5 months po. Mula nung yung ika-5th month kasi nag-file na ako ng complaint sa barangay So ganito po ang nangyari. June dumating po yung parts. Pagkatapos nagpa-follow up po ako, dumating po sa kanya. Pagkatapos nagpa-follow up po ako kung okay na. So madali sabi, tumagal na naman po hanggang nitong October. Yun so, ang pinaka-latest, basta pinapaasa kayo ng pinapaasa, bandang huli nakakita kayo mismo na ng parts na hinahanap ninyo. Opo. Ano ngayon more or less ang ating legal scenario, legal problem, Sir Ron? Ganito po. Dahil nawalan na po ako ng trust and confidence doon, kahit hindi pa po ayos yung sasakyan, pero nag-start na kasi nakabit na po yung parts, pinull out ko na po. Tapos sinisingil niya ako ng 64,000, pero nag-usap kami na sabi ko, yung mga kasi sinama niya na po yung mga apektadong parts dun sa bill niya Maliban doon sa sana, yung dapat yun lamang ang doon siya nakatutok Opo, sa dapat sira. computer box lang. Yung 2 months warranty na sinabi niya para dun sa mga maapektuhan parts, sinama niya rin sa bill. So, anong nangyari po, nag-bargaining po kami, actually. Hanggang sa umabot sa magkano na lang? Nag-flat po ako dun sa 50. Okay. So, from 64, nag-flat ng 50. Pero nung nandito na po sa bahay, yung sasakyan, na-pull out ko na, nakita ko po lahat yung mga naging problema. Yung pala, meron palang mga ibang parte na naapektuhan. Opo, katulad nun sa kaha, merong yupe, merong gasgas. Katulad naman po dun sa mga parts, merong kulang. Yun namang kasunduan nyo tungkol sa 50,000, nakasulat o usapang... Meron pong resibo may na resibo. binigay sa akin. At saka yung kanyang billing invoice, meron pong mga parts na kanyang pinalitan. Ayun. Kahit paano naman pala, nakalagay naman pala, nakadetalye. Opo, nakadetalye naman po. Pero, kini-question ko pa nga rin po, bakit pala yung gasolina, siningil pa ako Ginamit siyempre, Sir Ron. Ginamit, tinetesting Iniikot-ikot Pero Sir Ron, teka, atin ang i-expedite natin yung problema ni Sir Ron at ni Mimi. So more or less, parang hindi kayo kontento na bakit masama ang loob mo, nagbayad ka ng 50,000, pagkatapos malaman-laman mo na may mga sira pa palang iba, pagkatapos nabawa yung gasolina pa nga Hindi po. In other words, nag-start lang po siya pero palyado. Sa Hindi halip po na siya naayos, parang lumala pa po. Parang lumala Hindi pa. naman po lumala kasi nung pinull out, hindi po nag-start talaga. Pero nung dumating na yung computer box, Nagsa-start naman po. nag-start naman pero palyado. At ang worst is, merong mga missing parts, merong damaged parts. Ganun po nangyari. Ang tanong ko po kasi ganito, dahil nawalan na po ako ng trust and confidence sa kanya. Ang tanong ko po, tungkol sa legal na kung meron po bang substance kung ito po itutuloy ko ng kaso? Kasi doon po sa barangay, merong case number Sir Rod, ganito ang gawin po natin. Ano po? Opo.
ang una ko munang nakikita ang problema natin dito at yung kabuuan ng gusto niyo ikonsulta sa amin. Ano ang pwede kong gawin para lang kahit paano naman yung naging problema at yung naibigay niya na parang perwisyo po, perwisyo meron na ka namang remedy, hindi naman pwedeng wala dahil siyempre sa batas naman pinoprotektahan naman yung mga sumusunod at saka yung mga katulad ni Sir Ron. Ano ang dapat niyo po nagbayad naman po ako sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin? Ako po para Sir Ron, para sa akin, yung po kasing sa barangay, yung lagi kong nire-recommend yun na dapat sa barangay muna Attorney Mimi. Pero sa kasalagayan niyo po Sir Ron, ang pinakamaganda po muna siguro formal niyo pong sulatan ang may-ari nung mismong shop na yan. Kasi mas maganda po, nakasulat mismo muna yung ating complaint. Di ba? Okay. Kahit kasi pumunta kayo sa korte, pumunta kayo sa kahit na anong body, unang hahanapan, meron ka muna dapat na demand letter. Diba? So ano po yan, ipapa-registered mail ko po? Kahit nga po personal delivery, mas maganda po yun. Isulat lang naman po na i-detalye yung nangyari, yung mga nakaraan. Satisfied. Pati yung mga Xerox, ganyan. Para bang binibuild up nyo na yung kaso. Kasi po, posible din na magmatigas yan. Pero naandyan din po yung posible din na kayo kausapin para masettle na lang. Kasi siyempre sa isang nagninegosyo, Attorney Mimi, ang hirap nung may mga ganitong klaseng problema. Kinakailangan man lang kahit paano, masolve yan. Kung talaga pong sa 5 araw halimbawa na binigay nyo para kayo sagutin, ay hindi po kayo nakatanggap ng sagot, pinakamaganda po siguro, Sir Ron, punta ka agad kayo sa Department of Trade and Industry, sa DTI. Opo. Maganda po kasi na i-exhaust muna natin yung remedyo kaysa pumunta ka sa korte. Kasi po, Sir Ron, sa 50,000 kasi. Practical. Sa 50,000 kasi, Sir Ron, isipin mo, magbabayad ka ng filing fee. Kukuha ka ng isang lawyer. Tama diba? Po yun. At wala naman po akong kapasidad para gawin yun. Tapos siyempre po pwede naman tayo sa PAW at yan naman yung nag-entertain sila. Pero magiging mahaba ang proseso sa bandang huli pagkakasunduin lang kayo ng korte. Maganda po Sir Ron, pumunta po kayo sa Department of Trade and Industry sapagkat ang at stake naman dito Sir Ron ay ang kanya ding lisensya. In fact, kahit nga sa City Hall lang pwede tayong pumunta para Attorney Mimi i-complain yan para maayos. Pero daanin po muna din natin sa proseso na pinagbibigyan nyo rin muna, Sir Ron, yung kabilang panig. Di ba? Maganda po yun. Kasi ako naman po yung naniniwala, sobrang haba na po ng pasensya nyo. Kasi tumagal po ng isang taon at 5 buwan, Attorney G. Sabihin mo, isang taon nyo pong pinagbigyan yan Mahigit po. Mukhang madami sasakyan si Sir Ron kasi pero regardless po yun, ang akin po, na kayo po yung naperwisyo dito, pero tingnan din po natin naman yung side din ng kabila, kung kayo makukontento sa paliwanag niya, kung kayo medyo maiinis sa paliwanag niya, kung kayo parang mayayabangan pa sa paliwanag niya or whatever, binibigyan niyo siya ng pagkakataon, nasa inyo muli ang sunod naman na gagawin at pwede niyo kaming mapuntahan dito para po sa ating sunod na aksyon na gagawin. Kung sakali kung anong maging desisyon niya. Sulatan niyo po muna Sir Ron kasi alam niyo po wala namang mawawala kung may 1, 2 hanggang 5 araw na pagsulat kaysa nananahimik tayo o kaysa magpapalkagan tayo ng kaso na magiging gastos pa muli sa atin. Okay po. Ang tanong ko naman po ngayon, balikan ko po, tungkol doon sa complaint na nangyaring yung mga hearing namin sa barangay. Kasi meron po kaming pinirmahan doon. Opo. Yung barangay po kasi... Yung barangay po kasi, Sir Ron, wala kasi silang power na mag-execute ng kanilang desisyon. Ibig sabihin, ito talaga ay settlement lamang. Susubukan po talaga na mag-usap ang parehong parties. Yun po yung purpose talaga ng barangay conciliation. Kaya ko po natanong kasi meron pong case number doon. Bibigyan talaga nila ng case number, Sir Ron. For identification din po siguro, para malaman po. Pero hindi bale, Sir Ron, basta ganito ang gagawin natin. Anytime, sa programa natin lagi, o kaya pagka every time, makapunta ka rin dito para kayo mabigyan namin talaga ng mabigyan namin kayo ng payo kung ano pa yung susunod. Hintayin po natin Sir Ron muna yung magiging sagot. Yung pong nasa barangay, pakuha po kayo ng certified true copy ng transcript nung napag-usapan, pati yung kasunduan. Ayan. Maganda po may mga patunay din po Attorney G. Tsaka kahit paano naghahanda na tayo. Yung follow-ups ko, yung reply niya sa text messages, naka-record po yun. Ayun. Siyempre po Sir Ron, sa bandang huli po, sa ganito, kahit na yan ay problemang legal, minsan kasi hindi lamang ang solusyon yung file ka agad ng file ng kaso. Opo nga po. Libo po kasi ang pending sa ating mga korte. Alam niyo ba, Sir Ron, ngayon, para sa kaalaman din ng mga kasambahay natin, sa isang hearing ng isang ordinaryong korte, 3 po, 4 na po ang kaso. Isipin niyo, pabalik-balik ka doon, 3 taon ka nang pabalik-balik sa sinisingil mo 50,000. Hindi naman sa sinasabi ko, wag.
pero mas maganda may para mamaraan po maliban sa pagpunta sa Tsaka korte. parang last recourse po, Attorney Gino, yung pagfa-file ng kaso kung pwede pong mapag-usapan or maayos. Basta Sir Ron, open po kami dito sa yung sa ating programa. Pwede niyo kami tawagin anytime o kaya pwede niyo po kami sadyain para mas matingnan natin yung magiging kaso o yung posible niyo pang pwedeng gawin. Ano po? Ayan. Sige po, maraming salamat Sir po Ron, sa payo. maraming salamat pero po. paano yung sasakyan niyo ngayon? Okay naman yung mga yung sasakyan niyo ngayon. Wala Hindi talaga. nga po Hanggang Nandito nga start po lang. Nandito Nag-start po siya. lang. Nag-i-start nga po pero pag ginamit mo, palyado siya. So, Ay. hindi po, kumbaga, hindi ka kumpiyansa pagkagamit mo siya para magbiyahe. Huwag na din po muna gamitin, Attorney G. At baka Baka lalong, magka-problema. Sir Ron pag ini-expect po namin kayo sa mga susunod na araw na makadalo po dito sa atin. Ano po? Pwede Opo, naman sige pong po. pumunta dito. Ayan, mga kasambahay. And any day po ba? Opo. Pag pumunta lang po kayo dito sa atin. Any day, anytime? Mga Tuesday, Thursday po mas maganda. Opo. Anong oras Mga po yung umaga office? po. Mga umaga, mga bandang alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Okay. Opo. Ayan, mga Okay. kasambahay ako, si Sir Ron po yan. Opo. Sa kanyang problema. Sa totoo lang, Opo. hindi lang si Sir Ron yan. Madaming ganyan. Ang atin lang po naman sanang pakiusap, lalo-lalo po sa mga shop na ganyan, yung mga nagbibigay ng serbisyo. Siyempre, kayo babalik at babalikan ng inyong mga customer kung maganda ang serbisyo. Di ba, hindi na baling hindi ganun kataas ang income. Pero kung lagi naman bumabalik sa'yo, hindi ba mas maganda yun magkikreate ka ng magandang pangalan. Tsaka ang tinatawag, di ba, Attorney G, parang yung word of mouth. Oo. Yung nalalaman ng ibang tao. Naku, ang ganda ng serbisyo Kesa yung dito sinasabi, sobra naman, 1 taon nga ako nag-ano dyan ginamit pang gasolina ko Mahirap pong ano yun. Kontrahin po yun. kapag pagbalik ano. pa sa akin naku po lalo lang na nagkasira-sira. At mga kasambay nako sa mga susunod pong araw ng ating programa susubukan po nating sagutin ang inyong mga naiwan naming katanungan ninyo dahil talaga pong kapos. Kuya, kapos ang isang oras. Mainit-init po ang topic natin ngayong umaga. Oo, kasambay. Susunod po na episode natin, itong ating pagtatanghal sa Huntahang Legal, sa radyo at sa telebisyon, ay atin naman pong tatalakayin yung napaka-controversial din, VAUC. Yan. Violence Importante against po. women and their children. Lagi po yung kinocomplain ng lahat. Opo, Basta umasa kayo dito sa Huntahang Legal at ni Mimi, tatalakayin namin yung mga batas na araw-araw nating na-encounter pero hirap na hirap nating unawain sapagkat akala natin napaka-technical. Pero Diba? pwede pong mas maipaunawa sa ating mga nakikinig. Ay, magbigay ka daw muna ng parting message mo, Attorney Mimi. Parting message. Gusto ko po ulit magpasalamat kay Kuya Daniel at sa lahat po ng taga-UNTV. At naimbitahan po ako na maging co-host niyo, Attorney G, sa Huntahang Legal. Kasi lalo na po alam ko na napakaganda ng hangarin ng programang ito para maipaunawa ang batas para sa ating mga nakikinig. At ako naman binabati ko si Kuya Daniel Razon sapagkat bukas si kanyang birthday. Birthday ni Kuya Daniel Happy Razon. birthday po, Kuya. Oo, at maraming salamat mga kasambahay sa inyong pagtutok sa Huntahang Legal. Magkita-kita po tayo sa susunod na Webes, 8:30 hanggang 9:30 ng umaga pagkatapos po ng Get Straight with Daniel Razon. Susunod na ang UNTV News Break.